Naka-red alert ang buong probinsya ng Isabela bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Ophel. Sa Ilagan City, nararamdaman na ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na may pabugso-bugsong pag-ulan. Maaga namang pinalikas ang ilang residente sa bayan naman ng Makunakon. Binabantayan din ng Isabela Emergency Operations Center ang ilang coastal towns sa probinsya na madaling bahain. Posible raw kasing magkaroon ng storm surge o daluyong dahil sa bagyo. Nakahanda na rin ang lahat ng rescue equipment at relief supplies ng bawat LGU. Humina ang bagyong Ophel matapos itong mag-landfall kanina sa Bagao, Cagayan. Para bigyan tayo ng update dyan, makakausap natin ang Pag-asa Weather Specialist na si Miss Glyza Esculiar. Magandang hapon po, Ma'am Glyza. Magandang hapon din po sa inyo, Ma'am Nikki. Ang bagyong Ophel po ay bahagyang humina at isa na lamang po itong typhoon, pero malakas pa rin pong bagyo. At ito po ay naglandfall sa Bagao, Cagayan, 1:30 po ngayong hapon. Nilinamataan naman po ito sa Bagao o coastal waters ng Bagao. At ito po ay may lakas na hangin na 175 km per hour malapit sa gitna at buksong aabot hanggang 240 km per hour. Inaasang kilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas pa rin po ang wind signal number 4 sa Babuyan Islands, northern at eastern portions ng mainland Cagayan at northeastern portion ng Isabela. Wind signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, northern at central at eastern portions ng Isabela, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Wind signal number 2 naman po sa western at southern portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Kalinga at northeastern portion ng Abra, at gayon din po sa eastern portion ng Mountain Province at eastern portion ng Ifugao, pati na rin sa nalalabing bahagi ng Ilocos Norte. Wind signal number 1 naman po sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, nalalabing bahagi ng Ifugao, nalalabing bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at northern portion ng Aurora. Samantala po ay inaasahan pong patuloy po na mananalasa ang bagyong Ophel dito po sa northeastern portion po ng Cagayan at babagtesin naman po nito ang Babuyan Islands mamayang gabi. Samantala po, meron pa rin po tayo isang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ang Tropical Storm Manny. Ito po ay inaasang papasok ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi at tatawagin po itong bagyong Pipito. Huling namataan po ito 1,375 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at buksong aabot hanggang 105 km per hour. Inaasahang kikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 25 km per hour. At yan po ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Esculiar, nag-uulat. Ma'am Glyza? Yes po. Isa pa pong tanong, bukod pa po dito kay Bagyong Ophel at Pepito, no, nakita nga po natin na paparating, meron pa po ba tayong ibang namamataan na weather disturbance? Base po sa pinalabas po na forecast po ng Climatological Division ay yung sa TC Threat Potential ay ngayon hanggang sa susunod na linggo ay wala pong nakikitang senyales na meron pong mamumong sama ng panahon dito po sa may Pacific po o maging dito po sa West Philippine Sea at inaasahan pong magpapatuloy yan hanggang next week po. Ma'am Glyza, panghuli na lamang po, ano po bang dahilan ng sunod-sunod na pagpasok ng bagyo sa bansa? Meron po tayong tinatawag pong La Nina-like condition po ngayon. So mainit po ang dagat sa malapit na Pacific dito po sa Pilipinas. So mas frequent po yung formation po ng mga bagyo dito po sa malapit po sa atin. At dahil po malapit po sa atin, yung breeding ground ng bagyo ay dire-diretso po ito sa Pilipinas. At so far po, yung position naman po o yung areas po ng landfall o yung areas po na pinatutunguhan po ng bagyo ay dahil naman po wala pa po tayong amihan sa ngayon kaya po puro papakit po ang tinatahak po na path ng bagyong mga nagdaang bagyo simula po kay Christine. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist, Glyza Esculiar. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsyadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.